Okay, medyo okay naman na po. Ayun. Awa ng Diyos kung may Diyos nga. So, nandyan nga siya. Opo. So, Get well soon pala. Get well soon. opo, thank you po. Yun, KNC ako since birth up to teens. Active na active ako nun. Yung KNC days ko na yan. So, yung kasi niyan, yung sa KNC, bittersweet moment siya ng life ko, pero more on nightmare. Kasi kami bakit? dyan nag-KNC competition kami. Meron pa nga, Brox, kami, yung may report card. Pero twice ko lang siya na-experience. May card kami sa KNC. May ganun kami. Tapos, naalala ko, pinagbabawalan kaming manood no. Yung may mga violence. Mga Tom and Jerry, ganun. So, itong mga sinend mong screenshots, KNC worker mo nag-send nito? Saan? Opo. Nung KNC worker ko siya, mga 6 years old or 7. 6 siguro. Ito ba una? Tatlo kasi ito yung sinend mo. Ito ba una? Yung una dyan, yung yan labas ko lang din ng ospital niyan. Na-confine ako. Tapos, nabalitaan ko dun sa pinaka-best friend ko na KNC din that time. Hinahanap ako niyan. Hinahanap ako niyan sa kanya. Tapos, yun, hanggang naka-reach out niya nga ako. Nagulat na lang ako out of nowhere. Kamusta daw ako? Siyempre ako naman, hindi pa naman ako talagang exiter nun, pasaway pa lang. Knowing na nakita niya yung DP ko that time, cutted na yung buhok ko pero nag-message pa rin siya ng ganyan. Tapos sabi niya, kamusta daw ako, ganyan. May mga nauna pa dyan pero yan yung highlight Yun. Close kasi namin siya nung bata pa ako kasi siya yung tipo ng worker namin na maano talaga siya. Di ba, iba-iba naman worker. May stricto, meron naman mabait na na jolly, ganun. Siya kasi mix, ganyan. Pero hindi ko siya naiisipan nung ganung edad ko na may natitipuhan siya or kung ano man sa amin. Ang tingin ko nga dyan, kasi alam ko yan, send to all. Basta may nakapag-splok sa akin na parang send to all yan. Hindi send to all na same format Kumbaga, marami siya mini-message na katulad ko din. Predator. Tapos kung sino una mag-yes sa amin, more on puro kay NC niya. Grabe. Yan ang nakarating sa akin. Tapos may proof din sila sa akin, kaya lang di ko pwede i-spill kasi mahirap na. Hindi rin naman ako nakapagpaalam. Apo. Tapos nagulat na lang ako, may na ako, may katipan na ako that time Pero sinabi ko rin naman sa kanya. Kasi obviously naman, di naman ako kahapon pinanganak. Yung mga wordings niya dyan na gusto raw niya magkita kami in person. Wait. Kasi namimiss na ako. Tapos, teka lang, naano ako dito, meron siyang gel sa buhok. Pag may gel po ang buhok, delikado po yan, guys. Joke lang. Sige, so, ito ba yung next? Yung isa. ayan po yung next. Okay. Na-miss ko yan. Sinan niya yung picture ko. Na-miss ko yung lambing mong kausap noon. Kausap noon. Oh my gosh. Okay. Diba? Tapos, Kikilabutan ka talaga pagka ganyan ng message. Ayan. hindi mo ba ako mapagbibigyan na makausap kita? Ang tagal kong inantay tong pagkakataon na to. Hey, bro, may trivia pa ako dyan sa worker na yan. Hindi naman ako natatakot Nag-ano pa yan sa UNTV? Uy, Nag-news, pa yan? Doon sa aming place. Parang siya ang di ba parang every lugar yata or province, may nakatoka yatang parang yun yung magbabalita doon. Ewan ko kung gano'n ang format ng UNTV News Pero pansin ko, pag sa lugar namin siya, the time na na 6 years old ako, 20 siya. College, kakagraduate lang yan ng college. Grabe naman.
Na-imagine nyo ba yun? College kayo, tapos ang crush nyo is 6 years old. Oh my gosh. Parang anak mo na yun, ha? 14 years apart. Sayang, di ko na screenshot yung iba pa na ano eh. Sabi niya, gusto raw niya kasi makikita niya yung reaction ko. Kaya daw gusto niya sa personal daw. Niya masabi yung sasabihin niya. Pagkakataon na ano po bro, na makita kang muli at makausap. Di ba sabi ko nga sa'yo, ang tagal kitang hinahanap. Creepy. Gusto kong sabihin personal, Sayang yung kasunod. Mamaya ako mahanap, bro. Binlock mo. Pag pinuntahan. Opo, blinak ko syempre. Kasi nakakauma yung ganyan ng tao eh. Hokage moves Kasi- yan, sabi. Ang nakakalungkot dyan, bro, ikaw bilang bata, na-offend ako ng sobrat na disappoint ako dyan. Kasi ang tingin mo sa worker mo, pangalawang magulang mo yan. Yes. Yan ang tingin mo dyan. Maliban na lang yung may mga bata talaga maharot. Siyempre, bata pa. Minsan, crush ko si Brad ganon. Di maiwasan niya, may ganon. Pero knowing na ikaw ang nasa right age at magkakaroon ka ng ganyang behavior at attitude, ibang usapan na yan. Diba? Oo. Tulad na nababanggit kanina, may bata, kumakandong pa. Wala nang malayo at kahit mag-crush pa sila sa'yo, bata yun na parang iba lang ang thinking nila siya, parang Prince Charming, ganon. Mm-mm. Pero the moment, the mere fact na ikaw ang nasa legal age at yan ang thinking mo at yan ang ina-action mo sa dating pangalawang anak, di ba? Ang ano dyan, terminology. Tas ganyan ang gagawin mo. Madami na akong kilala na KNC worker ang kanilang napangasawa. Anong madalas na ano dyan, para thrill ang love story nila? Dati kong KNC worker, ayun ang nakatuluyan ko. Anong thrill doon? Anong maganda doon? Romanticize nila yung mga pedophile. Pedo yan eh. Oo. Grabe. Meron pa nga dyan, matutuklasan nila na merong kaano sa labas yung, merong ka-relationship sa labas yung isang teens. Ngayon, sasawayin nila. Yung eto nakarating to sa akin, gusto nga nakausap ko yung ano, sasawayin. Tapos yun pala, may gusto siya doon Oo, ganun sa yan. sinasaway niya. Target pala niya. Mga kaibigan, ang ating tatalakayin ngayong araw ay ang usapan ng dalawang individual na kilala bilang mga separado o mga dating miyembro ng MCGI na ngayon ay tahasang bumabatikos sa samahan. Sa kanilang usapan, makikita ang malinaw na intensyon nilang siraan ang mga turo at liderato ng MCGI sa pamamagitan ng paglalabas ng mga kwento na, sa totoo lang, walang sapat na patunay at malamang ay pinalala lang upang makapanira. Isa sa kanilang mga puntong tinalakay ay ang di umano'y hindi magandang karanasan ng isang dating KNC o Kawan ng Cordero, Ministeryo ng Mga Bata ng MCGI. Habang sinasabi ng guest na mayroon siyang kakaibang karanasan sa isang KNC worker noong bata pa siya, kapansin-pansin na wala itong malinaw na ebidensya. Para bang puro kwento at haka-haka lang na tila ginagamit para bumuo ng negatibong imahe laban sa MCGI. Imbes na magbigay ng konkretong patunay o maghain ng tamang reklamo sa mga kinauukulan, mas pinili nilang gawin itong issue para palakihin sa social media at siraan ang buong samahan. Ang nakalulungkot dito, mga kaibigan, ay kung paanong ginagamit nila ang mga personal na issue upang gawing pambansang usapin. Dito pa lang, makikita na ang layunin nilang palabasing masama ang buong organisasyon dahil lamang sa personal nilang mga galit at hinanakit. Wala silang pinanghahawakang matibay na ebidensya, pero tuloy-tuloy ang kanilang pagbatikos at pagpapakalat ng kasinungalingan. Kasabay nito, inamin din ng guest na siya mismo ay naging pasaway sa MCGI. Hindi na siya sumusunod sa mga patakaran ng samahan dahil ayon sa kanya, masyadong mahigpit ang mga tuntunin tulad ng pagbabawal sa panonood ng ilang palabas.
Pero isipin ninyo mga kaibigan, kung ano ba talaga ang intensyon ng mga regulasyong ito. Di ba't para sa ikabubuti at kapakanan ng mga bata? Subalit, gaya ng maraming nagre-rebelde, ang simpleng disiplina ay ginagamit nila upang maghimagsik at kalabanin ang buong institusyon. Makikita dito ang tunay na ugat ng kanilang galit, hindi dahil may mali sa MCGI, kundi dahil hindi nila kayang sundin ang mga alituntunin na para naman talaga sa kabutihan ng mga miyembro. Gusto nilang magpakalat ng mga kwento na taliwas sa katotohanan. Pero sa dulo, lumalabas lang na sila mismo ang nagkamali sa kanilang mga sariling desisyon. Huwag tayong magpapaniwala agad sa mga ganitong klaseng kwento na puro negatibo at walang sapat na basehan. Ang layunin ng mga taong ito ay gawing masama ang imahe ng MCGI, pero malinaw na ang kanilang mga batikos ay bunga lang ng personal nilang hinanakit at rebelyon. Hindi lahat ng sinasabi nila ay totoo, at mas madalas pa, sinasadya nilang palabasin ang mga kwento sa negatibong paraan para makapanira. Bilang pagtatapos ng episode na ito, sa mga ganitong pagkakataon mga kaibigan, mas mahalaga pa rin ang katotohanan kaysa sa mga gawa-gawang istorya ng mga separado. Ang MCGI ay patuloy na tumatayong matatag sa harap ng mga akusasyon dahil sa dulo, ang Diyos ang nakakakita ng lahat ng bagay. Kaya't mag-ingat tayo sa mga maling impormasyon at huwag basta-basta maniniwala sa mga kwentong walang sapat na patunay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.